Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi kong sinasabi na nandito tayo sa Kuwait para hindi na ninyo ako hanapin dyan sa Pilipinas. At ako'y nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Okay, kung bago kayo sa aking YouTube channel at kayo ay nagkakaroon ng problema sa inyong mga baril at kung gusto rin ninyo maging gunsmith, ito na ang channel na para sa inyo. Please subscribe and share. Pindutin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, ang atin naman ngayong susolusyonan ay yung mga baril na nagmi-misfire. Ibig sabihin, minsan pumuputok, minsan hindi. O kalimitan na hindi pumuputok. O yung last video ko, paano natin malalaman kung may diferensya ang firing pin. Ngayon, kung wala naman diferensya ang firing pin at hindi pumuputok, baka naman yung mahina pumalo ang hammer. So may video na tayo na paano palakasin ang hammer ng Taurus. Ngayon naman ay si Smith & Wesson. Okay, meron tayo ditong Smith & Wesson na ito rin yung ginamit ko kanina dun sa isang video na hindi pumutok. So titistingin ulit natin kung talaga bang hindi siya pumuputok. So tingnan natin kung walang bala siya. So meron akong isang bala dito na tinanggalan ko na ng head at saka powder. So primer na lang ang nakalagay dyan. Okay? So kung kayo ay magtatanggal ng head, gumamit kayo ng, kalimutan ko sabihin ito doon sa isa kong video, bullet puller hammer. Ito, yan, bullet puller hammer. Yan, inilalagay yung bala sa loob tapos pinapalo sa kahoy. Ninyo ipalo para hindi masira hanggang sa matanggal yung head. So pag tanggal na yung head, wala na rin pulbura. So titistingin natin. Kasi nung tinisting natin ito doon sa isa nating video, na paano natin malaman yung firing pin na kung may problema ba, hindi nga siya pumutok. So titistingin ulit natin kung pumuputok ba siya. So nilagyan natin ng isang bala at huwag natin siyang itatapat. Doon natin siya ilalagay dito sa susunod para pag ikot sakto siya. So tingnan natin kung puputok siya. Primer lang naman yan, hindi nakakatakot, mahina lang yan. So hindi pumutok. So ang gagawin naman natin dito ay palalakasin natin yung kanyang, ayan, pakikita ulit natin, ayan o. So mahina ang talab ng kanyang firing pin. So palalakasin natin yung palo ng hammer niya. So ganito ang gagawin natin, bubuksan natin siyempre. Yan, bubuksan natin ganyan, at kasi ibang spring ito, flat spring ang ng mga Smith & Wesson. Kasi coil spring sa sa mga Taurus. Ito naman flat spring naman ito, kamukha nito. Ayan. Ito. Flat spring siya. So actually may adjustment ito. Itong tornilyo na ito ang adjustment niyan. Pag hinigpitan ninyo yan, lalakas, itutulak niya yung spring, ayun o. Itutulak niya yung spring para lumakas siya. So, ang kaso naman ito, sagad na. Sagad na ito, hindi na siya hindi na siya mapalakas pa dahil sagad na nga. So, ang ginagawa ko dito ay ito. Ito ay lagari na pang bakal. So, ang ginawa ko ay ito. Kumuha ako dito. Ayan. Kumuha ako dyan, oh. Ginamitan ko nito. Para madali tayo. Yan, ginamitan ko siya. Hinati ko siya. Ang haba niya ay nasa 5 cm ang haba niya. Okay? Tapos, ang gagawin ko dito ay isisingit ko ito dito. Isisingit ko dito para magiging parang secondary spring niya. Okay? So, ang gagawin ko dito ay ganito. Yan, kung nakikita ninyo. Gagamit ako ng isang screwdriver na malapad-lapad. Tapos ay isisingit ko dito sa pagitan ng tapos ito twist ko para kumawang siya dito. Ayan.
Medyo mahirap-hirap siya. Ayun. At medyo papaluin ko siya para sumiksik siya doon sa pagitan. Hindi pala yun. Ito pala. Ulitin natin. Yan. Kasi hindi na maikot yung adjustment screw. Kaya medyo nahirapan tayo. Actually, kung may malapad-lapad pa sana ng screwdriver, mas madali. Yun. So, naisingit na natin siya. Ayan, naisingit na natin dun sa pagitan. Ngayon, i-align natin siya sa i-ano natin ng mabuti. Ngayon, i-align na natin siya doon sa spring. Ayun. Ayan, ganun lang siya kadali. So, kung mapapansin ninyo, nagkamiron siya ng secondary spring. Ayan. Kasi nga, hindi na ito ma-adjust. Sagad na. Yun, nagkamiron siya ng secondary spring doon. So, ang gagawin natin ay titesting natin. Ayan o, malinaw yan ha. Ayun, na yung secondary spring na ito ang ginamit nating lagari sa bakal. Ayun na, nandun na siya. Ngayon ay titestingin naman natin siya kung puputok na ba talaga siya. Ito yung mga sikretong malupit. Makakamiron kayo ng 1,000, 2,000. So yan, lalagyan natin siya ng shell na walang laman. Okay, primer lang. Para matesting natin kung pumuputok kahit wala tayo sa firing range. Okay, so ilalagay natin yan dyan. At doon natin ilalagay sa kasunod na. So titestingin natin. Okay. At ayun, malakas na ang tama at pumutok na siya. So ayan mga ka-trigger, ganun lamang ang pag-testing natin ng ating mga firearms at pagpapalakas ng spring ng Smith & Wesson revolver. So ayan, sana may natutunan kayo at kung may mga katanungan pa kayo, please itanong lang ninyo at ating bibigyan ng linaw yan sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa inyo and God bless us all.